Magandang umaga sa lahat, lalo na sa nanood sa ating video ngayon. Ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung anong ating detection ng ating aura meter. Ito po yung aura meter natin. So, itry natin kung ano ka-effective to. Kasi sabi ng iba, mababaw lang daw. Ito, try natin sa ating malaking deposito. Kung ano ang detection niya. Manood lang kayo. Kita nyo guys, sobrang bounce siya. Ginamitan ko ng power module. Tingnan mo kung saan bababa. Doon talaga. Ito po guys ang sinasabi kong power module natin na aura meter. Ito siya. Ito po ang ating aura meter. Napakita ko sa inyo. Ito po kalalabasan niya. Hindi na kailangan galawin kasi gumagalaw na siya. Ito, tulad nito. Kasi malapit tayo sa ating area, dig site. Ayan. Talagang siya na ang bumababa talaga. Yan o. Diyan talaga sa baba. Ngayon, subukan naman natin ang ating homemade electronic locator. Ito na po ang ating homemade electronic locator. So, itry natin. Kapitan sa area. Pakita natin yung ikot niya. Ito, subukan natin. Sa gilid natin, try natin. Dito talaga sa baba. Try natin. Ito na sabi ko guys. Ano. Pakita natin ng maayos para makita ng iba. Para malaman ng iba guys. Ito, papakita ko sa inyo ha. Dito tayo sa gitna. Ayan. Ito po yung ikot niya. Talagang accurate po siya. Hindi po itong nagbibigay tulad ng iba talaga na pinaikot lang. So guys, subukan natin ang ating locator kung malukit ang area.
May apat tayo ng gadget dinala ngayon. Mayroong metal detector. Yung metal detector ko ay pang mababaw lang. Ito pang lalim to. O natin. At saka sit natin sa gold. Yan, gold na yan. At papakita ko sa inyo kung anong kalalabasan nito. Ito wala pang antina ha. Try ko to na walang antina. Subukan naman natin kung mayroong diamond. Yan, diamond yan. Subukan natin kung mayroong diamond sa area. Wala. Try natin sa silver. Yan. Kung mayroong silver ba. Wala rin. Kaya ibig sabihin, gold lang nakabaon dito. Underwater. Kasi yung sign niya ay isda. Siguro, hanapin natin tubig sa lalim. Kasi malapit ito sa creek. Sa creek to. Try natin ulit sa gold. Doon talaga siya. Yun na guys, apat na gadget ang ginamit natin, aura meter, saka dalawang locator, saka mayroon din akong metal detector. Yan, papakita ko sa inyo. Yan po lahat ang aking gamit na yan. May home locator electronic at saka may home locator, yung isang locator ko. Kasi mayroon akong dalawang locator at mayroon din akong metal detector. At sinubukan ko dito gamit ang power module natin ay talagang nagdidetect talaga siya. Siguro kailangan natin ng mahabang oras kasi dito malapit sa tubig. Kasi itong area ay malapit sa tubig. So try natin hukayin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kalabasan. Ito pong area. Itong area na yan, hukay namin dati. Ito pong araw, papakita ko sa inyo. May araw po dito.
May ito po, mayroong araw. Ito sa inyo. Yan. May araw talaga. Ibig sabihin, dito talaga nakalagay ang deposito sa ilalim, underwater. So kailangan natin ng karagdagang oras kasi tubig ang kinakalaban natin. At ito sa kabila, mayroong pointer. Yan. Pointer yan. At saka may parang C. Maliit na tunnel. So ibig sabihin, kailangan tayo mag tunnel dito. Nag-iisa lang tayo ngayon kasi wala tayong kasama kasi hindi natuloy yung aming area. Kaya binalikan ko muna yung isa kong area na matagal nang hindi ko na balikan. Kasi ngayon dito na na-try natin, na-prove talaga natin na mayroon talagang deposito. So kailangan natin ng hukayin kahit kunti lang, pakunti-kunti. Ayan, yan pong area, dyan ang araw. So nakikita nyo yung araw na yan ay talagang ginuhoy talaga. Sinadya talaga nilang lagyan ng araw para hindi lumagpas sa wall. Ito guys, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo guys. Ito, wall siya, walling type. At may small cave dyan. Ibig sabihin, di ka na pwede lumampas doon sa bato. Kaya kailangan natin ng tisdig sa ilalim. Pero may makita tayong araw. Araw na yan. Laki yan. Punta dito. Punta dito. Naging araw yan. Sobrang haba po ng araw. Talagang pinorma talaga siyang araw. Yung pag ganon. Para siyang sa Bisaya pa kasing. Mura siyang kasing. Nakaturo sa ilalim na may tubig. So kailangan natin hukayin. Ito siguro mahirapan tayo kasi wala tayong cameraman. Ito. Hanapan natin ng lagayan para makita ng iba. Pero try natin tukayin yung baba.
Ito guys, try na yung hinukay. Ay, may nakita tayong bilog. Ito, bilog na bato doon sa dulo ng pointer. Ito, try natin. And guys, pakita ko sa inyo yung hinukay ko yan. Ito po yung naging pointer nya. At ito po yung kabuuhan. Ayan. Nakubara siya dito. Pababa. At naging araw niya. Ito. Pointer niya yan. Punta dito. Ayan. Dito siya nakaturo. Ibig sabihin, may sapa doon. Sapa, ibig sabihin dyan sa gitna. Doon nagditik ang ating gadget. At yan po ang ating area ngayon. Kaya explore natin. Malit lang na palang dinala ko. Ito. Mismo lang kasi wala tayong balak na kasi pumunta dito. Kasi try ko lang talaga kasi hindi kami natuloy sa aming area. Kaya binalikan ko to. At ito po ang sign galing dun sa baba. Sinukat ko yun. Yung sign sa baba ay letter C. At sinukat ko 12 feet. 12 inches papunta dito sa may sign isa. May dot is 12 feet talaga. Kasi 12 inches, equivalent 12 feet. Ito, may hole. Yan. So, ito. Saka dito. At sinukat ko. Ginamitan ko ng locator at saka aurameter. Ay, mayroong walling. Yan. Walling yan. Pero pwede rin maging araw. Pero decoy yan. Decoy siya. Kaya dito lang talaga. Kasi may nakalagay din na parang C. At ito. Ito siya. Yung araw. Araw na yan. Ay paturo siya sa ilalim. So ibig sabihin ang deposito ay nasa ilalim. So kailangan ng kulkay. Pero tingin ko parang tubigan na agad. Mga 2 meters lang siguro, 3 meters. Pero mahirapan tayo kasi walang kuryente dito. At saka talagang mahirap pag ang treasure ay nasa tubig. So kailangan natin nating mahabang panahon at oras kasi nasa tubig ang treasure natin. Yan o, kikita nyo naman. Yan ang ating sign. So kailangan natin dahan-dahan lang, bigla kasi sigurado talagang may trap. May trap talaga sa baba kasi pag ganyang sign ay subukan ko na yan ay may trap talaga. At doon sa kabila mayroon din doon ang sinabi kong pagong, yung pagong sign. At sa banda sa east dyan mayroon na detect din dyan, kaso lang mahirapan tayo kasi malalim. Sigurado yan malalim kasi parang tunnel ang tinutukoy niya. At dito yung sinabing gibawis, siguro mga 4 to 5 meters ang kailangan nating mahukay dito. So ganyan kalalim. So ito mga dot nya, ipakita ko sa inyo. Naging alignment po ang dot nya. Yan. Yung dot nya, yan. Yan papunta dito at sa punta dito sa dulo. Yan. Bangga siya dito. So dito bangga, hindi ka na pwedeng lumampas. At saka hinukay nating ibaba, ayan na nakikita natin. Ito araw. So naging araw sign siya. So ibig sabihin hindi ka na pwede lumampas dito. So dito siya sa baba. Sa baba siya mismo. Yan. So dyan ang hukayan natin ngayon. So guys, nakita nyo na ang sinabi kong aurameter ko. Ito po ang aurameter ko. Kabuuan ng aurameter. Ito po ang aurameter ko. Hindi mo na kailangan maglakad para gumalaw kasi siya lang ang biglang gumalaw. Yan. Ito po siya. Aurameter with Japanese one. Sa nakakaalam nito, mayroon kasing gusto magpagawa nito. Sabihin ko sa inyo, hindi po biro maggumawa ng gadget tulad nito kasi kailangan may bibilhin. Hindi naman siguro ako bibili ng gamit, mga pisa nito para bigay sa inyo.
kung gusto nyo kayo magpagawa, kayo ang bibili ng pisa. Para hindi sabihin, baka sabihin nyo na namimira ako. Hindi po ako namimira. Pili kayo ng mga item. Mayroon nang hingi nito, kaya sabi niya sobrang laki daw. Yan nga sabi ko sa iyo, kung gusto mo talagang ganito, aura meter na effective po siya, ay ikaw ang bibili ng gadget at ako ang gagawa. Nasa iyo na yan kung magbibigay ka sa akin ng kunting kahit snack lang, walang problema sa akin. Nasa iyo na yan, di ba? So nakita nyo na ang aking aura meter kung ano ang deteksyon niya. Ay talagang hindi mo na kailangan magtulad ng iba na ay lalakad ka pa para gumalaw. Kailangan ng galawin mo. Pero ito hindi na kailangan kasi kailangan lang standing ka lang. At yung posisyon ng aura meter mo ay para siya lang ang gumagalaw talaga kung saan siya pupunta. At sa mga kasama ko dyan na mga subscriber ko, ay mag-ingat kayo sa mga area nyo. At sana huwag nyo kalimutan na magdasal bago sa area para lagi tayong mag-guide ng ating nasa taas. So mag-ingat lang lagi sa area natin para lagi tayong safety. At ito po ang naging area ngayon. Ayan. Ito po ang ating i-explore ngayon. Alas 10 ng umaga na. Siguro mahirapan na tayo kasi pag alas 2 ng tanghali dito is hapon ay biglang magdilim na kasi nandito tayo sa gubat. So mahirapan tayo. So dandahanin lang natin to. Siguro 4 na oras, 3 oras, balik-balikan lang kung may time tayo. So hindi naman ibig sabihin na dito tayo araw-araw kasi mayroon din mag-hire sa akin lagi. At busy tayo lagi sa area. Kasi hindi lang to area natin, area ko. At ito lang kasi ngayon kasi hindi natuloy. So biglang napapunta ako dito. Binisita ko, i-explore ko lang kung ano ang tamang dig site talaga. So ito na, nakita na natin dan talaga numitik yung ating mga gadget. So dyan natin ang ating dig site. So dandahanin lang natin. At maraming salamat po sa mga aking mga subscriber, mga napanood dyan, yung mga lagi nag-follow sa akin. At huwag lang kayong mag-alala at lagi ko ituturo sa inyo kung anong mga kalabasan ng aking mga area. Lalo na sa mga gusto magpa-detect sa akin dyan, ito lang masasabi ko sa inyo na walang problema po sa detection. Ang akin lang, sagot nyo lang yung pamasahe ko. Kasi alam mo yun na malayong area nyo, yung pamasahe, pagkain. At kahit kunting bigay lang, wala lang problema sa akin. Kahit kunti lang, tatanggapin ko. Hindi na ako humingi ng ganung bayad na malaki na 15,000, 20,000. Sa akin lang, sagot mo lang pamasahe, kondisyon ko, pagkain. At kunting bigay lang na kahit pang snack lang namin sa mga kasama ko. Kasi hindi pwede rin na mag-isa lang ako pumunta sa area nyo. Kailangan ko rin na mayroong kasama. So sagot nyo lang pamasahe, pagkain, at kahit kunti lang ibigay sa akin, okay na yun. Maging snack lang namin pa uwi. At yun lang, at maraming salamat. Sana wala kayong sawang panonood sa aking video. God bless po at mag-ingat kayo lagi. At what's up po sa ating mga subscriber dyan. Yan lang po at God bless.